Magandang araw! Ngayon ay narito na tayo sa ating new lessons sa Reading and Literacy, Quarter 1, Week 4, Day 1. Tatalakayin natin ngayon ang letrang E. Bago yan, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang alarin tungkol sa mga salitang may tunog na B sa unahan. Ano ang tunog ng letrang B? B, B, B. Ano-ano ang mga bagay na nagsisimula sa letrang B? So, meron tayong B, bola, B, buto, B, bata, B, baboy, B, baka, B, buko, B, baso. Ngayon naman ay may kikilalanin tayong panibagong letra at tunog. Ngayon, sabay-sabay nating iguhit ang malaking letrang E at maliit na letrang E sa hangin habang binibigkas ang tunog nito. E, E, E. Unahin natin ang malaking letrang E. Umpisahan sa taas. E, E, E. So, 1, 2, 3. At yung maliit naman, 1, 2. Ano ang tunog ng E? E. So, kilalanin ang mga larawan na lalabas mula sa magic box. Elepante, ermitanyo, empanada, ehersisyo, ensaymada. So, ano ang napansin nyo sa mga salita sa larawan? Lahat ito ay nagsisimula sa letrang E. Ang mga salita ay nagsisimula sa letrang E na ang tunog ay E, E, E. So, handa na ba kayong makinig sa isang kwento na aking babasahin? Bago ko basahin ang kwento, nais kong pansinin ninyo ang mga gumagalaw ang ating mga mata mula kaliwa patungo sa kanan habang tayo nagbabasa. Mahalaga ang tamang pagtigil o paghinga sa pagitan ng mga pangungusap upang mas maintindihan natin ang binabasa. So, talasalitaan. So, ito ay isang uri ng hayop na may malaking tenga. Ano yun? Elepante. Ito ay isang uri ng sasakyan sa himpapawid. Pag sinabi natin sa himpapawid, makikita natin sa kalangitan. Eroplano. Ito ay tawag sa isang tao o bagay na kakaiba. Espesyal. So ngayon, babasahin ko sa inyo ang kwentong Ang Elepanteng Elegante. Ano nga ang pamagat ng kwento? Ang Elepanteng Elegante. Sa isang malayong kagubatan, may nakatira na isang elepanteng elegante. Ang elepante ay espesyal dahil sa kanyang malalaking tenga. Araw-araw siyang nag-e-ehersisyo at kumakain ng empanada at ensaymada. Ngunit ang elepante ay may nais gawin. Isang araw, nakita niya ang isang ermitanyo na may edad na. At tinanong siya nito, "Elepante, bakit ka malungkot?" Sumagot ang elepante, "Nais ko maging kakaiba. Lumipad sa himpapawid tulad ng ibon o sumakay sa eroplano at libutin ang mundo." Gumawa ang ermitanyo ng isang eroplano mula sa dahon at sanga. Ang mga hayop sa gubat ay nagtipon upang masaksihan ang eksena. Sumakay ang elepante sa eroplanong dahon at sanga, ngunit dahil sa bigat niya, siya'y lumagapak sa lupa at ang lahat ay humagalpak ng tawanan. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama, ang elepante. Saan naganap ang kwento? Saan nangyari ang kwento? Pag sinabing saan naganap, saan nangyari ang kwento? Sa gubat. So, bakit nais ng elepante na maging kakaiba? Yan, nais niyang maging espesyal, no? Nais niyang lumipad, no? Kagaya ng eroplano. So, may karanasan ka ba na katulad ng elepante na nais mong maging kakaiba? O, sige nga, isipin nyo, meron ba kayo naisip na sana ganito na lang ako? Kasi gusto ko ng ganito, kaya sana maging invisible ako.
Yan. So, tayo may mga ninanais, pero imposible. No? Kagaya ng elepante. Yan. Imposible na siya ay makalipad dahil nga ito ay mabigat. Kaya kadalasan ng mga lumilipad, maliliit lang. Kasi nga, mabilis silang makalipad. So, merong mga hayop na may pakpak, pero kahit may pakpak sila, hindi pa rin sila makalipad. Kagaya ng ostrich. So, may pakpak yun kasi isa itong ibon, pero hindi siya makalipad kasi nga, malaki siya. Yan. So, ano ang kinakain ng elepante araw-araw sa ating kwento? So, ito ay ensaymada at empanada. Kumakain ba kayo nito? Masarap yun. So, ano ang naramdaman ng elepante nung una siyang makausap ng ermitanyo? So, siya ay malungkot kasi may gusto nga siyang mangyari sa buhay niya. So, ang mga sumusunod na salita ay mga salitang nagsisimula sa letrang E. So, sabihin ang tunog ng letrang E at pantigin ang mga salita sa pamamagitan ng pagpalakpak. Mga salitang nagsisimula sa letrang E. Eroplano. Ipalakpak nyo nga. Eroplano. Ilang pantig? 4. Empanada. So, empanada. Ipalakpak nyo nga. Empanada. Ilang pantig? 4. So, mga salitang nagsisimula pa sa I. Ehersisyo. Ehersisyo. Palakpak natin. Ehersisyo. Ilang pantig? 4. So, ito naman ang mga salitang nagtatapos sa letrang I. Putahe. So, tingnan nyo. Nagtatapos ito sa I. Ipalakpak nga natin. Putahe. Ilan? 3. Kamote. Kamote. 3. Kapote. Ilan yon? 3 din. Ito naman, yan. Karuwahe. Karuwahe. 4. Hegante. Hegante. 3. Yan. So, mga salitang nagsisimula at nagtatapos sa letrang I. So, merong mga salita na sa simula, I at sa hulihan ay I pa rin. Kagaya ng elepante. Ilan ang pantig? 4. Ito pa. Elegante. Ilan ang pantig? 4 din. So, ngayon, ang natutunan nyo ngayon ay ang tunog na E. So, ano ang tunog ng letrang I? Letrang I, letrang I. Ano ang tunog ng letrang I? E. Yan, ang letrang I na may tunog na E. So, natutunan nyo rin ang iba't ibang salita na nagsisimula sa letrang I, kagaya ng elepante, ensaymada, empanada, elegante, eroplano, at mga salitang nagtatapos sa I, kagaya ng putahe, kamote, kapote. Tutuhan nyo rin ang pagnanais na maging kakaiba ay ayan. So, pwede pero imposible. Okay? Yan. So, ngayon, nais kong i-ayos yung mga pangyayari ayon sa tamang pagkakasunod-sunod gamit ang numerong 1, 2, 3. Sagutan natin to. Alin kaya ang nauna dito? Ang elepante ay nag-eehersisyo at kumakain ng empanada at ensaymada. Gumawa ang ermitanyo ng eroplano mula sa dahon at sanga. Sumakay ang elepante sa eroplano at lumagapak sa lupa. So, alin ang number 1 dyan? So, eto yon. Ang elepante ay nag-eehersisyo at kumakain ng empanada at ensaymada. Alin naman ang number 2? Ayan, eto. Gumawa ang ermitanyo ng eroplano mula sa dahon ng sanga at nung sumakay ang elepante, siya ay lumagapak dahil nga siya ay mabigat. Magsanay kayo magsulat ng letrang E, lalo na kung hindi pa kayo mahusay masyadong magsulat. So, tandaan, lagi lang susundan yung 3 guhit ha, para pantay ang inyong pagsulat. Okay? Isulat to ng dahan-dahan at lagi nagsisimula sa taas. So, try natin yung isang E. 1,
2, 3, 4. O, yung maliit naman na iyan, medyo mahirap lang magsulat kasi sa computer kaya hindi napapantay. Okay, letter E na maliit. 1, 2. Okay, yan. So, ngayon, sana'y naisulat at basahin ang sumusunod na salita. So, una, eskwela, eskwelahan, entablado, enerhiya, espasol. So, hanggang dyan na lamang nagtatapos ang ating aralin. Abangan ang ating susunod na lesson ngayong week 4. Paalam!